ay matawag at ihayag. Sapagkat yung mga sekreto na yan, hindi maihahayag ng mga hindi nakakadama sa Diyos. Amen? Sapagkat lalo't may kakayanan, kaya ko to, akin to, hindi totoo yan. Kahit may kakayanan, walang kakayanan, ang makakakaya lamang ay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nakakaya ng lahat na pasanin ang krus dahil may Diyos na nagbibigay lakas, may Diyos na nagbibigay pag-asa, may Diyos na nagbibigay ng lahat-lahat upang makaya mo. Amen? Sapagkat minsan po, kung atin pong may pagbubulay, sa ikaw bilang pagkatao, masusuri mo. Hindi mo kaya. Wala ka kahit na ano. Subalit, bakit pinapapasan niya ito para sa'yo? Samantalang batid niya, nakulang ka. Amen? At yan ang hiwaga ng Diyos. Dahil hindi nga ikaw bilang taong pumapasa ng lahat ng gusto niya ipatupad, kundi siya mismo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, yan po yung natuklasan ko po sa dakong ito. Bilang pagsusumikap, pagsusumakit, hindi man gustuhin ng lahat, ngunit naroroon ang pag-uumigti na Espiritu sa puso ko na hindi ko pwedeng itago ang hiwaga na ibinigay, na ipinagkakaloob ng Diyos sa amin araw-araw. Amen po ba yun? Hindi pwedeng itago sapagkat ang sabi nga ng Ama, hindi ka man pansinin ng mga masasagana sa lahat ng bagay. Subalit ang pinahahayag mo kung paano akong kumilos at gumawa sa buhay mo, maraming tatanggap na wala rin na kagaya mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya hindi ko po yun ikinahihiyak. Nasabi nga, ako po mismo ay buhay na patotoo sa ginawa ng Diyos na hiwaga sa buhay ko na napaka-imposible. Imposible po talaga. Subalit, salamat sa Ama sapagkat ipinagkatiwala po niya at sa pagtitiwalang ipinagkaloob po niya sa aking pagkatao, ayoko po siyang mabigo. Kahit maraming umaayaw, ayokong magbigo ang Diyos sapagkat siya ang nag-ata sa akin, siya ang nagpapasan sa akin, kaya hindi ako aasa sa iba, kundi sa Diyos ako aasa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, sa bawat araw, kung paano sa dakong ito ay patuloy tayong hinahasikan ng mga gandang mga aral upang maging lakas po natin at tibay upang lumaban sa bawat pagsubok sa buhay. Huwag po tayong bibigay. Amen? Huwag po tayong bibigay. Maaari kang makapagnilay, ngunit mangingibabaw pa rin ang kagustuhan ng Ama, sapagkat ito lang po ang maihahayag ko po sa inyo. Ang lumalaban at hindi gumugusto sa katotohanan ng gawa ng Ama, alam nyo na kung sino ang sumasa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat yun po ang malinaw na pasubali ng Ama. Inihahayag ko ang katotohanan ko sa sino mang tatanggap sa akin. Amen? Kaya bilang isang payak, pobreng nilalang, na sa harapan nyo nagpapahayag, alam ko po kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen? Kaya gano'n na lamang po ang paghahayag ko ng kabutihan ng Diyos, sapagkat alam ko po na hindi tao ang gumawa sa akin ito. Kundi, gumamit man siya ng mga katauhan, alam ko po ang nanguna sa puso nila ay ang Diyos, upang sa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ay masilayan kong lubos, mapaglingkuran ko ang ating Panginoon at tuwirang maihayag ko ang kanyang kabutihan mula pagkabata ko, mula sa sinupupunan ng ina ko hanggang sa mga oras na ito na nakatindig ako sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, nasa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, pinupuri ko ang Ama sapagkat yung tipanan pong ito ay isang napakahalagang lugar na binigay ng Ama sa ating lahat upang maipakita at ipasilay natin sa Ama na tayo tunay na anak niya. Amen? Sapagkat, ang sabi nga, hindi mapapalawak ang gawang mabuti ng Ama kung walang magsusumigaw sa kabutihan niya. Sapagkat, kubkob ko na ng kademonyuhan ang mundo. Kubkob na ng kalaban ng mundo. Gusto na nilang pantayan ng Diyos. Gusto na nilang utusan ng Diyos. Ngunit, ang mga nagsusumigaw sa totoong tumanggap sa Diyos, alam ng Diyos kung ano ang damdamin ng mga anak niyang gumugusto sa Kanya, at batid rin ng Diyos ang mga taong hindi gumugusto sa ginagawa niya para sa kapwa niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, laban lang po tayo na ang pasubalingan ng Ama, inakay kita, pinamulat kita sa kabutihan, hindi upang itago ang kagandahang loob ko, kundi inakay ko kayo, hinirang ko kayo upang ihayag ang katotohanan ko na ako'y Diyos na buhay, na sa inyong kawalan, hindi nyo man kaya bilang katauhan, kasama nyo akong pumapasan ng krus nyong tinataglay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, salamat sa Ama at kagaya ng ipinaliwanag na po ni kapatid na Berhel, may pagninilay po ako dyan.
Sa apat na sulok ng mundo, nakapagitna ang Kristo. Kaya saan dako man siya naroroon, may partisyon siya. Dalawang kamay niya, north and south. Ang kanyang legs nasa west at ang kanyang ulo ay nasa east. Sa apat na sulok ng daigdig na yan, nakapagitna siya. Ano ikatatakot ng tao? Kaya walang malilihim. Idinipan ng ama ng kanyang anak ang dalawa niyang kamay para salikupin ng bawat isa. At ang paa niya, kung paanong diniretso niya, dumiretso lang tayo sa paghakbang upang wag tayo maligaw. At ang ulo niya, na kung saan ang kataas-taasang ama ang nagbaba sa kanya, manatili lang po tayo na ang Kristo ang maging ulo ng ating pagkatao upang wag tayo maligaw, upang lahat ng dapat nating pasanin ay makaya natin bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ang karapot ko pong binahagi sa inyo ay nakapagdulot po sa inyo ng galak na ang pasubalingan ng Ama, hindi ko ito gusto, kundi ipinahahayag ng Ama kung paano siyang kumilos, kung paano siyang gumalaw, kung paano siyang magbigay, na hindi lang ako ang may karapatan na tumanggap, kundi tayong lahat may karapatan tayong tumanggap sa mabuting Diyos, sa dakilang Diyos, at ang hindi makatanggap, alam na natin kung sino ang sumasa kanila. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito. Salamat po, Ama. Nakapulot po tayong lahat. Nakapulot po ba kayo? Sa pagpapasa ng krus, maraming balakid. Maaaring kawalan, kakulangan sa buhay, pananalapi, karamdaman, sakit ng katawan, sakit ng kalooban, mga balakid at hadlang yan. Subalit, kung dadamhin natin ang tunay na nagpapasan hambing sa pahayag ng ating kapatid na Mother of the House, ilaban natin ang katotohanan, sa ating mga damdamin ipahayag ang kabutihan ng Diyos, huwag pong mahiya't huwag pong matakot. Makakasadsad po tayo. Muli po palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa susunod na kapatid na tatawagin ko kung ano naman ang kaukulan para sa kanyang damdamin. Muli po ay tinatawagan ko ang ating kapatid na Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ating Panginoon. Saya-saya ko po, Ama. Anong araw nga ngayon? Miyerkules, misteryo ng luwalhati. Sa pananging sumasampalataya sa kaganapan ng buhay ng ating Panginoon, ano po yung linya? At sa ikatlong araw, nabawi na maguli, nakatayo sa inyong harapan upang muling maghayag. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang tema po ng ating kapatid ay pasanin ang iyong krus. Pagkapasan ng krus. Okay po. Upang makasunod tayo sa ating Panginoon, ito po yung isang madalas na nating marinig. Nung linggo, ito po yung gospel. Nagsimba po ba kayo nung linggo? Hello, nagsimba ba kayo? Yan po yung gospel, hindi po ba? Yung pagsunod sa ating Panginoon kung saan itinuturo na kung gusto mo akong sundan, kailangang pasanin mo ang iyong krus. Ano po yung kasunod? Kalimutan ang iyong sarili at sumunod ka sa akin. Ang laki po ng challenge ni God. Kasi yung unang challenge pa lang medyo mabigat na talaga. Pero walang mabigat pagkasama mo ang Panginoon. Amen? Ang utos niya, ang turo niya, pasanin mo ang iyong krus. Kaninong krus ang papasanin natin? Sinabi bang, pasanin mo ang krus nila? Ang sabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus. Kaya walang pakialaman. Yung krus ko, krus ko. Yung krus mo, bahala ka sa krus mo. Huwag mong pakialaman yung pinapasang kong krus. Kaya kong pasanin ito kasi kasama ko ang Kristo. Ang hirap po kasi sa atin pinabibigat natin yung krus na dala-dala natin Yun lang krus mo, hindi mo kayang dalin Bakit yung krus ng kapitbahay mo, pinapasan mo pa? Wag! Ang turo po ng ating Panginoon, pasanin mo ang iyong krus. Kalimutan mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, ano man ang gawin sa'yo, ano man ang sakit na maramdaman mo,
Huwag mong damhin yun, sapagkat ang utos ng Panginoon, kalimutan mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, sabi nga po ng aral ng banal na Espiritu, dikdikin ka mang parang luya, pisain ka man na parang luya, ilagay ka man sa bistay at ligising kang parang munggo. Huwag nating alintanain. Kailangan po nating batahin ang mga sakripisyo. Kalimutan natin ang sakit sa ating sarili. Kalimutan ang pasakit sa ating sarili. At sa ganung kaparaanan, ang imbitasyon ng Panginoon, halika na anak, pwede ka nang sumunod sa akin. Amen? Subalit, hanggang wala tayong lakas na pasanin ang ating krus, hindi natin ganap na makakalimutan ang ating sarili, hindi pa tayo qualify para makasunod sa ating Panginoon. Dapat yung dalawa na yun magawa natin. Tingnan po natin yung krus. Iba naman po yung interpretation ko. Si Mother nagbigay ng interpretation dyan, ano? Si kapatid na Berhel, natandaan ko. Yung krus po, meron dalawang lines, di ba? Yung pong pataas, yung po yung tinatawag na vertical line. At yung paganyan, yan po yung tinatawag na horizontal line. Ano po ang ibig sabihin yan? Mga kapatid, yung vertical line, it refers sa ating relationship kay Kristo. Our relationship with God, yung vertical line. At yung horizontal line, yun po yung relationship natin sa tao. Na kung paglilimiin natin, ang pagsunod sa Panginoon, may kaakibat na sakripisyo at ang relasyon mo rin sa tao, may kaakibat na mas maraming sakripisyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Subalit, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot. Dapat po natin na isabuhay ang kahulugan ng krus na yan. Sapagkat makakamit natin ang buhay na walang hanggan kung i-maintain natin ang ating relationship with God and our relationship with people. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, papaano akong maniniwalang minamahal mo ako kung yung mga taong nakakasalimuha mo ay hindi mo alam mahalin. Bago ako maniwala na minamahal mo ako, mahalin mo muna ang kapwa mo. Para maniwala ako na nakakatanggap ka ng aral na unawain mo ako bilang Diyos mo, matuto ka ring umunawa ng kapwa mo. At iyan po ang pinagsusumikapan ng bawat nais na makasunod kay Kristo. Kahit na ano pa ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, ang gusto ko lamang pong ipahatid sa inyo, sadyang ang buhay sa mundo ay katulad ng paglalakbay ng mga Israelita palabas sa Ehipsyo. At once na makalabas sila sa Ehipsyo, makakamit nila ang lupang pangako. Amen? Kaya't iyan po ay talagang mulat sa pulpa, sa unang tipan, ang paglalakbay ng mga Israelita makalabas sa Ehipsyo, isa na po talagang napakalaking sakripisyo. Ganun po yung buhay natin eh. Ganun po yung buhay natin. Na ipalagay po natin ang ating sarili na sa bawat araw, tayo ay naglalakbay upang makarating sa lupang pangako. At kung ang Panginoon ay isa sa alang-alang natin at maninindigan tayo na siya ay kasama natin, kung nakarating sila sa lupang pangako, tayo rin mga mahal ko, makakarating din sa ipinangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga lang po, sabi nga po may challenge sa atin, carry your cross, forget yourself, and follow me. Tandaan niyo po yun, napakaganda pong mensahe yun mula sa ating Panginoon. Na sa ganung kaparaanan, mararamdaman natin ang pagsaklolo sa atin ng ating Diyos na buhay. Huwag matakot sapagkat sa bawat pagdadala ninyo ng krus mo, katulong mo ang Ama sa pagdadala nito. Kaya nga po sabi niya, tingnan mo anak, ang dinaanan ko, tingnan mo ang buhanginan. Bakit isang paris lang ng paa ang nakikita mong nakabakat doon sa buhangin? Nagtatanong yung nilalang ng Diyos,
Ano ang sabi ng Panginoon? Anak, isang paris lamang ng paa. Dapat dalawa, hindi ba? Dalawa silang naglalakbay. Pero bakit isang paris lang ng paa ang nakikita? Ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang magtanong. Isang paris lang ang nakikita mo, sapagkat nang pasan-pasan mo ang krus mo, pasan din kita. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin ang Ama. Salamat po, mahal na kapatid na Mami Beth, Chico. Ano po ang napulot natin sa kanya namang ibinahagi? Kalimutan ng sarili, sumunod sa akin, mahalin ang kapwa. Ano po? Tatlong mga simpleng salita, subalit kung isa sa buhay, malaki ang dulot upang maisadsad natin ang ating krus. Sa tulong ng tunay na nagpapasan. At yaon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Ito pong pagbasang ito'y binasa. Ako'y tinawag ng Ama at ngayon ay hindi ko po akalaing ito ang bibigay na tema. Bagamat awit na awit ako, wala akong karapatan, sa ibang araw na lang. At ngayon naman po, kanina pa po tinatawag ang kapatid na ito, pangatlong attempt na po ito. Kaya muli ay palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa kapatid na Marie de la Cruz. Kung minsan po kasi hindi natin makikita sa panlabas na kaanyuan kung may pinapasan ba ang kapatid. Ano po? Ito na po. Pasensya na po, kanina po kasi may ginagawa ako sa taas, kaya hindi ako kababa. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, pasanin natin ang krus. Kung sabi nga po ni Tita Beth, ang sabi ng ating Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang krus mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung pong termino na pasinin mo ang krus kung gusto mong sumunod sa akin, hindi po basta-basta maintindihan ng hindi bukas sa pananampalataya. Amen po ba? Subalit tayo po na narito na bukas na sa pananampalataya sa pamagitan ng pagbubukas sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nawawawaan po natin ang salitang pasanin mo ang krus kung gusto mong sumunod sa akin. Amen po ba? Ano po ba yung mga krus natin papasanin? Yung po yung mga pagdalisay, mga problema na pinapahintulutan ng ating Panginoon na maganap sa ating buhay. Amen po ba? Sapagkat sa bawat araw na tayo ay iminumulat natin ang ating mata, kaagibat na po natin yung pasanin ng krus. Sapagkat sa bawat oras, bawat minuto ng ating buhay, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Minsan may mga problema, may mga karamdaman, may problemang pampamilya, sa ibang tao na ating na-encounter. Yun po yung isa sa mga bahagi ng krus na ating papasanin. Hindi po natin pwedeng yung krus natin ay ipapasa natin sa ibang tao. Sapagkat kung lagi nating ipapapasan sa ibang tao yung krus natin, hindi tayo magtatagumpay sa ating lakbayin. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. May mga krus tayo sa paglakad natin patungo sa ibig sabihin po patungo natin sa ating Panginoon upang makasunod tayo sa Kanya. Mga bato-bato ang dadaanan natin. Iba't ibang klase, may mabato, may matinik. Yun po yung nilalakadin natin na pagdalisay na dumarating sa bawat araw ng ating buhay. Minsan sa araw na ito, masaya tayo sapagkat wala tayong na-encounter na mga pagsubok. Subalit sa susunod na araw, nahuhulagpusan natin to sapagkat nandiyan ang ating Panginoon na sa tuwin ay nakaagapay sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya tayo po mga kapatid, anuman ang pinapasa natin sa ating buhay, huwag tayong magpatalo sapagkat may Diyos tayo na buhay na nakilala natin na handang tumulong at umagapay sa atin sa katauhan ng mahal na Apo Kunching upang ginagamit sa atin upang palakasin ang bawat araw natin na huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Ibigay lang natin ang buong puso ang ating sarili sa ating Panginoon, manalig, magtiwala, magbata, gumawa ng marapat. Yun po ang susi upang ang ating krus ay mapasa natin ng magaan sapagkat ang Diyos ang katulong natin. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat. Salamat po, Ama. Ang lahat po ay inaanyayahan kong magsitindig at sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.